Kami ang mga mananaliksik ng ikasyam na grupo. Ang aming pananaliksik ay pinamagatang pagsusuri sa karanasan sa paggamit ng Tagalog o Ingles sa pagpapahayag ng payo sa mga unang taong mag-aaral ng Psikolohiya sa Mindoro State University, Calapan Campus. Unang kabanata, panimula. Ang wika ay isang mahalagang kasangkapan sa pagpapahayag ng mga emosyonal at salubin ng bawat tao. Sa konteksto ng edukasyon, partikular sa mga mag-aaral ng psikolohiya sa Mindoro State University, Calapan Campus, ang wika ay may malaking papel sa paghubog ng kanilang mga karanasan at relasyon sa kanilang mga guro at kapwa mag-aaral. Ang paggamit ng wikang Tagalog o Ingles sa mga interaksyon ng mga mag-aaral ay maaaring magdulot ng iba't ibang emosyonal na tugon na nakakaapekto sa kanilang mental at emosyonal na kalagayan. Paglalahad ng suliranin. Una, anong lengguwahe ang madalas na magagamit sa pagpapayo? Pangalawa, ano ang impluwensya ng lengguwahe sa pagpapayo sa kaisipan, relasyon at pagkaunawa? Pangatlo, alin sa mga lengguwahe ang mas epektibo para sa iyo sa pagtanggap ng payo? At panghuli, na pang-apat ay ano ang magiging intervention ng pag-aaral? Ang saklaw, limitasyon at delimitasyon ay nakatuon lamang sa mga unang taong mag-aaral ng psikolohiya sa Mindoro State University, Calapan Campus. Hindi kasama ang mag-aaral mula sa ibang kurso, taon o universidad, kaya hindi maaaring ipangkalahatan ang resulta sa malawak na populasyon. Tinutukoy lamang dito ang paggamit ng Tagalog o Ingles sa pagpapahayag sa taus-pusong pag-aalala at hindi isinaalang-alang ang ibang wika o pananaw ng mga guro o tagapag-alaga. Bagamat may ugnayan sa bilingualismo, hindi ito ang pangunahing focus ng pag-aaral kundi ang emosyonal na tugon na makakalawak sa kontekstong pangwika. Para sa kahalagahan ng pag-aaral, naniniwala ang mga mananaliksik na ang resulta ng pananaliksik na ito ay magiging kapaki-pakinabang at magkakaroon ng mahalagang bahagi sa buhay ng mga sumusunod. Una, mga pinuno ng pamantasan ng kolehiyo. Pangalawa, mga guro. Pangatlo, mga mag-aaral. Pang-apat, mga mambabasa. At ang panglima ay mga mananaliksik sa hinaharap. Batayan theoretical ng pag-aaral. Una, teorya ng sociolinguistikong pagtanggap ni Gaynes at Copeland noong 1991 o sociolinguistic accommodation theory. Pangalawa, teorya ng pagpapahayag ng emosyon sa wika ni Pavlenko noong 2005. Pangatlo, teorya ng sosyalisasyong pangwika ni Shefflin and Och noong 1986 o language socialization theory. Pangapat, teorya ng kultural na identidad at pagpapahayag ng emosyon ni Bernal noong 2001. Balangkas conceptual. Ang pag-aaral na ito ay nakabatay sa input-process-output framework kung saan maaaring i-angkop sa qualitative research upang malinaw na ipapakita ang daloy ng datos mula sa pinagkunan input, paraan ng pagsusuri process, at kinalabasan output. Ito din ay maaaring gamitin upang madaling ipaliwanag ang sistema at proseso sa maraming aspeto ng research tulad ng data collection, data analysis, at result interpretation. Ikatlong kabanata, disenyo at paraan ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay gumagamit ng deskriptibong pananaliksik sapagkat layunin nitong mailarawan at maunawaan kung paano ginagamit ng mga unang taong mag-aaral ng psikolohiya sa Mindoro State University, Calapan Campus ang Tagalog at Ingles sa pagpapahayag ng payo. Ang deskriptibong pamamaraan ay angkop dahil tinutukoy nito ang mga gawit, pananaw, pagkakaiba ng Tagalog o Ingles at karanasan ng mga mag-aaral sa kanilang natural na konteksto. Ayon kay Calderon at Gonzales noong 2011, ang deskriptibong pananaliksik ay isang uri ng pananaliksik na naglalayong ilarawan, ipaliwanag at bigyang linaw ang isang penomena, sitwasyon o grupo ng tao sa kasalukuyang panahon. Hindi ito naglalayong magpakita ng sanhi at bunga, kundi upang makuha ng malinaw ng larawan ng mga katangian ng paksa ng pag-aaral. Ang mga respondente ng pag-aaral na ito ay ang mga unang taong mag-aaral ng psikolohiya sa Mindoro State University, Calapan Campus. Pinili ang mga mag-aaral na ito dahil sila ang pangunahing saklaw ng pananaliksik at may direktang karanasan sa paggamit ng wika sa pagpapahayag ng payo.
Gumamit ang mga mananaliksik ng snowball sampling upang piliin ang mga kalahok mula sa 3 seksyon ng AB Psychology. Ang paraang ito ay napiling gamitin dahil ang mga kalahok ay bahagi ng isang espesipikong grupo na hindi madaling matukoy sa pangkalahatan. Sa tulong ng mga naunang kalahok, nakapag-refer sila ng iba pang individual na may kaugnayan na karanasan, bagay na may naging kapakipakinabang sa pangangalap ng datos. Ayon kay Bobby 2010, ang snowball sampling ay isang uri ng non-probability sampling technique kung saan ang mga kalahok sa pananaliksik ay nagre-rekomenda o nagtuturo ng iba pang potensyal na kalahok na kwalipikado rin sa pag-aaral. Karaniwang itong ginagamit upang kapag mahirap hanapin ang mga populasyon o kung limitado ang akses ng mananaliksik sa mga kalahok. Paksa ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa paglalarawan ng wika, Tagalog at Ingles ng mga unang taong mag-aaral ng psikolohiya sa pagpapahayag ng payo. Layunin nito matukoy ang ilang wika, kung aling wika ang mas ginagamit at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang interpersonal na komunikasyon. Instrumento ng pag-aaral. Gagamit ang pananaliksik na ito ng semi-structured questionnaire bilang pangunahing pamamaraan ng pagkalat ng datos. Layunin ng panayam na ito na alamin ang mga karanasan, pananaw, at saloobin ng mga unang taon na mag-aaral ng psikolohiya sa Mindoro State University, Calapan Campus. Hingil sa kanilang gamit ng wika sa pagpapahayag ng payo, ang panayam ay binubuo ng 3 na pangunahing bahagi. Pagpili at motibasyon sa wika, sa bahaging ito, tatalakayin kung anong wika ang mas madalas ginagamit ng respondante sa pagpapahayag ng payo at kung ano ang mga dahilan ng kanilang pagpili. Go. May mga follow-up questions upang laliman ang pag-unawa sa konteksto ng kanilang mga sagot. Emosyonal na epekto at pagpapahalaga. Layunin ang bahaging ito na tuklasin kung paano nakakaapekto ang napiling wika sa lalim at dating ng payo. Sisiyasatin din kung ano ang mga pagkakaiba sa emosyonal na epekto batay sa wikang ginamit. Pagkilala sa mga mas epektibong wika at posibleng tugon pagkatapos ng payo. Sa bahaging ito, tatalakayin kung alin sa Tagalog o Ingles ang mas epektibong wika ayon sa pananaw ng kalahok sa pagpapahayag ng payo. Bukod dito, aalamin din kung ano ang karaniwang ginagawa o nararamdaman ng respondante pagkatapos makatanggap ng isang payo. Kung ito ba ay magsisilbing motibasyon upang kumilos, magbago o muling makipag-ugnayan. Proseso ng pangangalap ng datos. Ang pangangalap ng datos ay isinasagawa sa pamamagitan ng sumusunod na hakbang. Una, pagkuha ng pahintulot. Ang mga mananaliksik ay humingi ng pahintulot mula sa pamunuan ng Mindoro State University, Calapan Campus upang isagawa ang pag-aaral. Kinuha rin ang pahintulot ng mga kalahok bago sila lumawak sa pananaliksik. Pangalawa, pangangalap ng sagot ng mga kalahok. Isinagawa ang mga panayam sa mga napiling respondante gamit ang semi-structured interview guide. Ang mga sagot ay maingat na itinala at inhanda para sa pagsusuri. Pangatlo, pagsusuri ng datos. Pagtapos makalap ang lahat ng sagot, ang mga ito ay sinasaayos at sinuri gamit ang tematikong pagsusuri upang matukoy ang mga karaniwang tema, pattern, at pananaw ng mga respondente hinggil sa mga epektibong wika sa pagpapahayag ng payo. Panghuli, interpretasyon ng ang resulta. Kabanata 4. Resulta at diskursyon. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng detalyadong presentasyon, pagsusuri at interpretasyon ng mga datos na nakalap mula sa panayam sa 15 piling kalahok sa unang taon na mag-aaral ng psikolohiya sa Mindoro State University, Calapan Campus. Ang disenyo ng pananaliksik ay deskriptibo at ang metodo ng pangalap ng datos ay panayam na isinagawa sa pamamagitan ng snowball sampling. Layunin ng pananaliksik na matukoy ang mas ginagamit at mas naiintindihan at mas epektibong wika, Filipino o Ingles, sa konteksto ng pagbibigay ng at pagtanggap ng payo. Ang mga datos ay sinusuri at pinangkat ayon sa mga temang lumitaw mula sa mga tugon ng mga kalahok.
Kabanata 5. Lagom ng pag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay sinagawa upang mapalalim ang pag-unawa sa papel ng wikang Tagalog at Ingles sa pagbibigay at pagtanggap ng payo sa mga unang taong mag-aaral ng psikolohiya sa Mindoro State University, Calapan Campus. Ang paggamit ng wika sa edukasyon at interaksyon sa pagitan ng mga mag-aaral at tagapayo ay may implikasyon sa antas ng pag-unawa, paraan ng pakikipag-ugnayan at pagkakaroon ng malinaw at ugnayang interpersonal. Sa pamamagitan ng paggamit ng deskriptibong disenyo at semi-structured interview bilang pangunahing paraan ng pangangalat ng datos, inilahad ng mga aktwal na karanasan at pananaw ng mga kalahok hinggil sa paggamit ng Tagalog at Ingles. Konklusyon. Mula sa mga datos na nakalap at sa naging pagsusuri ng mga pananaw ng mga kalahok, na pagtibay ng wika ay may mahalagang tungkulin sa pagtaguyod ng malinaw, makabuluhan at kapakipakinabang na komunikasyon sa konteksto ng payo. Ang mas mataas na antas ng pag-unawa at pagiging bukas sa pagtanggap ng payo ay may naipapakita kapag ang wikang ginamit ay pamilyar at likas sa pagkatao ng tagapagtanggap. Para naman sa rekomendasyon, bilang tugon sa mga natuklasan sa pag-aaral, nirerekomenda ng mga mananaliksik ang mga sensitibong paggamit ng wika sa akademikong setting, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng personal na pakikipag-ugnayan tulad ng pagbibigay ng payo. Nararapat na isaalang-alang ng mga guro, tagapayo at iba pang mga profesional sa loob ng pamantasan ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pag-unawa ng wika at ang antas na pagiging epektibo nito bilang daluyan ng mensahe. Maraming salamat po!